tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Umaga po sa bawat isa. Welcome sa ating first service. We would like to welcome lahat po ng ating mga VIPs sa mga outreaches po natin. No, kaway-kaway po yung mga galing sa mga outreaches. Palakpakan natin si Lord. Amen! Hallelujah! Ang atin pong goal is tayo po ay maki-align sa kalooban ng Diyos, no, sa gusto ng Panginoon, that none should perish and everyone will get saved. Kaya po patuloy tayong nag-invite and nagme-minister. By the way, meron po akong message sa mga primary, sa GC natin, at saka sa prayer and worship team. Pakisilip na lang po. Yan, napakahalagang mensahe po para sa atin. So, welcome po natin una sa lahat ang mga invites natin, bagong kapamilya, mula po sa outreach sa Kogyo. Yan, palakpakan natin ang Panginoon. Kaway-kaway mga taga-Kogyo. Yan kanina. Dali, kaway-kaway. Yun, si Tatay Recto. No? And galing po sa Manila East Outreach. Kaway-kaway. Yun. Welcome po sa Jagia Home. Yan. Galing naman sa Salpakan ba? Meron ba Salpakan, Estrella Outreach? Taas, yun. Amen. Mula sa Baryo. Meron ba sa Baryo? Galing sa Baryo. Pinakamalapit to. Ayun. Ay, welcome back po. Kuya Romano. Yan po. Ano pa? Taga-Antipolo. Eldorado. Kaway-kaway, Eldorado. No? Ano pa? Meron pa ba akong nakalimutan? Kasi yung Laloma, medyo malayo pa yung Laloma. Pero one day, makakasama po natin ang Laloma. Meron pa po akong nakalimutan? Floodway. Sa Floodway. Outreach sa Floodway. Taas ang kamay ng mga taga-Floodway. Yun. Magandang umaga po. Welcome sa ating first service. Dito sa Jagia po, may kapamilya po kayo. Amen? So, this morning, I would like to share to you about victory. Sabi niyo, victory. Naniniwala po ako, no, lahat tayo dito ay may mga digmaan o tinatawag nating battle in life. Sino dito yung may pinagdadaanan kang mga battles in life o digmaan? Ang lalim kasi digmaan eh. Sa Tagalog. Laban, yan. Meron kayong mga laban sa buhay. May mga laban tayo sa buhay, tama? No, whether babae, lalaki, matanda o bata, may kanya-kanya po tayong mga laban ng buhay. No, may iba't ibang degree nga lang po yan. Depende po sa capacity po natin. May kasabihan po tayo na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi po natin kakayanin. So yung mga laban po natin sa buhay natin, we can expect that we can overcome. Kasi po, ibinibigay po sa atin yung laban, depende sa kakayanan po natin. And God has a purpose in every battle. Sabihin mo nga sa katabi mo, God has a purpose in every battle. Yan. No, may layunin ng Diyos sa bawat laban po ng ating buhay. At may pangako po ang Panginoon na hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. Parang sa eskwelahan lang yan, yung requirements sa eskwelahan, depende yan sa level. No, kung elementary yan, high school, senior high, college. Siyempre, pag college na, medyo mas mahirap na. Tama? So tayo din po, may pang kinder, may pang elementary, tama? Meron pang high school, meron pang college. Pero depende po yun sa kakayanan natin. At lagi natin tatandaan, meron po tayong great professor in life. At yan po yung laging nag-a-assist sa atin. Kanina inawit po natin yung Holy Spirit. The Holy Spirit is always with us to empower us and guide us. Amen? Sabi po ng Bible, siya po ay ating gabay. Amen. So, let us talk about victory, how to march into victory. O paano ba tayo magmamarcha? O paano tayo lalakad ng may katagumpayan? O
paano tayo pupunta dun sa matagumpay na buhay? Hindi pa man natin natatapos yung laban, paano tayo makakarating doon? Paano natin matatapos, mag-go through? Marami kasi na pag nasa battle in life, sumusuko na, nagko-quit, di ba? Nag-give up, yung iba nagsusuicide. Very rampant po sa atin yung suicide ngayon dahil parang nagiging katanggap-tanggap na siya. But that is not the way of the Lord para harapin po natin yung battle. Hindi po pagpapakamatay. No, I want to emphasize on that kasi kahit mga bata po ngayon ay parang nagiging nagiging normal na lang, nagiging acceptable na lang yung pagpapakamatay, no? Pag hindi mo na kaya, sige, suicide. But that's not the way of the Lord. Amen? No? Isa lang naman ang nakita natin na sa New Testament, ang nagpakamatay si Judas, di ba? Sa ano naman, dito sa Old Testament, si Saul. Pero yun po ay mga malayo sa Panginoon. Pero pag malapit ka po sa Panginoon, mapagtatagumpayan mo ang anumang laban ng buhay. Kaya ang solusyon talaga, lumapit tayo sa Diyos. Amen? So ngayon, minsan may mga laban po tayo sa buhay na minsan di po natin alam kung anong dapat nating gawin. Kasi pag nandun ka na sa problema, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tama? No? Hindi mo alam kung paano magdedesisyon, kung ano ang next na dapat mong gawin. Meron tayong mga natural advantages, yet we find ourselves na parang hirap tayo sa isang sitwasyon. Paano haharapin? Kaya minsan, na pag ang isang tao may problema, hindi rin sapat na sabihin, kaya mo yan. Di ba? Minsan kailangan po talaga nating makinig para maintindihan. Tama? May dalawang klase nga ng nakikinig. Tama ba? Kuya Joy, di ba? Una, yung nakikinig para maintindihan. Pangalawa, yung makinig para may sabihin. Saan ka doon? Saan tayo doon? Pero mahalaga po na pag kung tayo ay Kristiyano, kahit po may laban tayo ng buhay, meron taong kailangan tayo eh. Amen? No, meron pa rin tao na nangangailangan sa atin. And listening is enough, yung makinig tayo, para maintindihan natin yung sitwasyon. Hindi para may sabihin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lahat ng panahon dapat may sasabihin. Mahalaga rin nakikinig tayo. Tama? So now how we will get into or to march or walk into victory? Meron po sa sa 2 Chronicles chapter 20, bigyan ko lang kayo, sige, 2 Chronicles, bigyan ko po kayo ng background. Hindi muna yan, 2 Chronicles chapter 20 verse 1. We can reflect on the life of Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po, hindi po siya ang nag-initiate ng laban, no? Siya po yung inatake. Minsan po may mga battle in life na hindi naman natin inumpisahan ng kalaban, no? And katulad ni Job, nananahimik siya, naglilingkod siya sa Panginoon, pero nung nakita siya na Satanas na, sabi niya, kaya lang naman naglilingkod sa iyo yan kasi pinagpapala mo, no? Some battles in life ay ini-initiate ng kaaway. Amen. And pinapayagan naman ng Panginoon kasi malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya inaalaw niya yung mga laban ng buhay natin kasi malaki ang tiwala niya sa iyo. Katulad ni Job, sabi niya, nakita mo yung anak mo na yan. No? Tapat yan. So pinagmamalaki ka ng Diyos. No? Kaya ngayon, sumagot si Satanas, sabi niya, kaya kanya pinaglilingkuran kasi maganda ang buhay niya. Subukan mo lang siya, subukan mo tanggalin yung meron siya, subukan mong kantiin yung kanyang katawan. Sabi na, sige. No? Pero at the back of God's mind, may tiwala siya kay Job. Amen. May tiwala siya sa'yo. At ngayon po, dito kay Jehoshaphat, mababasa po natin sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1, basahin lang po natin. After this, the Moabites, the Ammonites, and with some of the Meunites came to make war on Jehoshaphat. You see, nakita natin po dyan, ano? Yan. Sige, some men came and told Jehoshaphat,
a vast army is coming against you from Edom. From the other side of the sea, it is already in Hazazon Tamar. Mababasa po natin dyan na nagplano ang, sige lagay mo lang dyan na kanan. Nagplano ang kaaway atakihin si Jehoshaphat. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. No, ang nagplano labanan si Jehoshaphat. Ngayon, ano ang response ni Jehoshaphat during this war or this battle, yung napipintong battle? Ang maganda po sabi sa verse 3, alarmed. Siyempre natakot, na-threaten din si Jehoshaphat. Kapag po tayo natitreten ng laban o ng battle in life, maganda tularan natin si Jehoshaphat. Ano ang kanyang response? Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. Hindi niya po sinisi ang Diyos, hindi siya nag-quit, hindi siya umurong. Siya po ay lumapit sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Yumuko po tayo at ipikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po na meron po kaming Diyos, meron kaming Panginoon na tapat, na sa panahon, Lord, ng laban ng buhay, meron po kaming malalapitan. Ikaw ay tapat na sumasagot, Panginoon, sa sino mang lumalapit at tumatawag sa iyo. Salamat po, patuloy ka magpakilala sa bawat isa. Meron man po kaming laban ng buhay ngayon, iba't iba man yan, Panginoon, naniniwala po kami na ikaw ay makikinig sa amin at may solusyon. Lord, pakalmahin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo po kaming maunawaan ang iyong kalooban at maghintay sa tamang panahon para sa solusyon. Salamat po, palakasin mo po kami, Panginoon, banal na spirito, at patuloy kaming magtiwala sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. There are 4 things to do to march or walk into victory. Merong 4 na practical na, ito practical. Masasabi kong practical kasi ito naman po ang maaari talaga nating gawin. Hindi lang to yung sinasabi na spiritual yan, sa church yan. No? No, ito pong naranasan po ni Jehoshaphat, ito po ay hindi sa loob ng church eh. Ito ay laban ng bayan, laban ng buong bansa at lalo na siya po ang leader. Tayo po minsan leader tayo ng pamilya, no? Tayo ama o ina ng tahanan. Meron po tayong mga laban na matitindi, hindi minsan naiintindihan ng mga kapamilya natin o mga nasasakupan natin, pero nasa atin yung bigat. No, nasa atin yung pressure. Ano po yung mga dapat o practical natin gawin kapag po tayo may mga challenges in life? Meron tayong mga pagsubok sa buhay. Number 1 po na ginawa ni Jehoshaphat, no, siya po ay ginather niya po ang kanyang buong pamilya. Number 1, gather together. Say, gather together. Magsama-sama. Magsama-sama po. Ito yung pag may laban ng buhay, hindi po ito yung panahon na magsisisihan. Ito po ay yung panahon na magsama-sama. Amen? No? Kapag nagkamali, halimbawa, meron man laban sa buhay, may challenges man, may pagsubok, hindi na ito yung panahon na sisisihin mo yung miyembro ng pamilya o miyembro ng organisasyon. Ito po ang panahon na tayo po ay magsama-sama. When the enemy attacks Jehoshaphat, when the enemy attacks Israel or Jerusalem, he gathered with his family. Ginather niya po yung kanyang pamilya. When the enemy attacks us, let us gather our family. No? Una-una, biological, lalo na po kung kapananampalataya yan. Magsama-sama po sa panalangin. Or gather with the spiritual family. Sabi niyo nga, spiritual family. Spiritual family and the same faith. Sumama po tayo sa mga kapananampalataya natin o kapamilya natin, no, sa Panginoon. Tingnan natin sa verse 4. Ang sabi po dyan, ginawa ni Jehoshaphat, the people of Judah gathered to seek the Lord's help.
Sabi niya, people of Judah. Sila po ay nagsama-sama upang hanapin, manalangin sa tulong para humingi ng tulong sa Panginoon. Nag-cooperate sila, nag-unite po sila para manalangin. At sabi diyan, they came from every city of Judah. So nag-participate po at nag-cooperate po ang mga tao, ang mga citizen ng Judah. At sabi sa verse 5, in the new courtyard at the Lord's temple, Jehoshaphat stood in front of the people and he said, nanalangin po si Jehoshaphat, Lord of our ancestors, aren't you the God of in heaven? You rule all the kingdoms of the nation, you possess power and might, and no one can oppose you. Nanguna po si Jehoshaphat para manalangin at ipaalala kung sino ang Diyos. Ito po yung panahon na pag tayo po ay may laban, alalahanin po natin ang Diyos at ipaalala natin kung sino siya sa ating buhay. Hello? No? So yung mga Moabites, Ammonites, Edomites, they are attacking Jehoshaphat and the nation and Judah. No? We need to assemble. They assemble. Hello? Nagkaisa po sila. Sabihin mo nga, magkaisa. Hello? Pag may mga laban, magkaisa po tayo. Sa outreach, magkaisa po tayo. Sa cell group, magkaisa tayo. Sa church, magkaisa po tayo. Amen. At sa bansang ito, sa bayang ito, alam ko po na ang bansang Pilipinas po ay tumaharap sa matinding pagsubok, no? Dahil sa laban doon sa Philippine West Sea. Pero ito yung panahon na tayo po ay sama-samang manalangin. Hindi ito yung panahon na dapat mag-rally, na magwelga. Ito ay panahon na tayo ay manalangin ng sama-sama. Si King Jehoshaphat, he did not assemble with his military commanders. Hindi po mga sundalo ang kanyang ginather. No, hindi mga yung armed men ang kanyang ginather. Ang ginather niya po ay ang kanyang pamilya. Considering na ang Judah po ay pamilya din. Kaya tayo, makikijoin po tayo sa ating mga kapamilya para manalangin. Amen. At sama-samang pananampalataya po. Naalala ko po, no, ito na naman, lately, di ba, we have prayed para po kay Mitch at kay Kenneth na nasa Ilocos. And last week lang po, nag-message ulit si Kenneth. Ang maganda po kay Kenneth, sa kapatid natin ito, tuwing sila po ay magkakaroon ng pagsubok, nagte-text, nagme-message. No, kasi na-hospital na naman po si Mitch. Sabi ko sa kanya, kapatid, sabi ko, nak, update mo kami. So may nananalangin, bumaback up sa inyo dyan. And 1 week po sila ulit sa hospital. Patuloy po nating ipanalangin si Mitch at ang Lanzuela family, ang Piloton family. Kasi po, maglalagay po tayo ng outreach doon. No? Kaya sila po ang gagamitin ng Panginoon. So back-upan po natin sa panalangin. But praise the Lord! Kahapon po ay nag-text na ulit si Kenneth, lumabas na si Mitch. Amen. Praise God. At ang kanilang bill ay 26,000. Maliit na lang, pinadaan sila sa malaki. Di ba, 300,000. Ngayon, 26. Pero lumabas sila nang hindi sila pinagbayad. Wala po silang binayaran. God provides. Amen. Gumaling na. He is our healer, Jehovah Rapha, our healer, and also He is our Jehovah Jireh, our provider. Amen. Kaya sa panahon po ng mga challenges, ipinapakita at nagpapakilala lang po ang Panginoon kung sino siya. Kaya kung meron po tayong lalapitan, yan po ay ang ating Panginoon at yung mga kasamahan po natin na nananampalataya sa Panginoon. Amen? Kung nanghihina ang iyong pananampalataya, dumikit ka sa mga malalakas ang pananampalataya. Amen. Nung nanghihina ka na nga, lalayo ka pa, hihiwalay ka pa. Mas kailangan mo ng merong backup ng pananampalataya. Amen. So when you don't know what to do, go to church. Go to small group, cell group. Go to prayer meeting. Go to family gathering. This is not the time to complain. This is not the time to blame anyone.
Pwede, alam niyo po, natutunan ko, pwede kay Lord ka mag-complain. Pwede pala. Pero yung ikaw lang. Ikaw at ang Diyos. Kasi si Job, di ba, kinausap niya si Lord eh. Si David, ganun din, kinausap niya si Lord. Umiyak siya kay Lord. Sabi siguro ng iba, ala, ang turo ni Pastor, pwede mag-complain kay Lord. Kaysa mag-complain ka sa ibang tao. No? Kung magko-complain ka, magdiretso ka na kay Lord, kausapin mo siya ng diretso. Kasi sa Panginoon, maiintindihan niya tayo. Pero kung tayo po ay magrereklamo sa Diyos, sa pamamagitan ng isang tao, ay hindi po maganda yon. Dumirekta ka kay Lord. Kausapin mo siya. Hello, dahil ang sagot po nasa Panginoon. Amen? At alam niyo po, minsan kailangan lang nating mailabas eh. Pag may problema po tayo, piliin din po natin kung sinong lalabasan natin. Kasi baka mamaya may problema pala yung pinaglalabasan natin. Kaya maigi po talaga sa Diyos tayo maglabas. Hello? No? So when you don't know what to do, go to church, small group, prayer meeting, or family gathering, at may mananalangin po sa'yo, may magpapalakas sa'yo. Amen? No, huwag kang mag-iisa. Huwag kang mag-isolate. Huwag kang magsosolo. Sabi ni Pastor Alan, bakit ka magsosolo kung pwede namang tayo? Di ba? Huwag lang sa sa mga kabataan na baka sabi, pwede daw tayo, sabi ni Pastor Ara. Ang ibig sabihin po ni Pastor Alan doon ay, bakit ka naman mag-isolate? Bakit ka naman mag-iisa kung pwede namang meron kang kasama? Tama? No? So, madalas na nababanggit po na ririnig po natin, I am the church. Mali pala yun. Mali pala yung sabihin mong, I am the church. Ang tama po, we are the church. Kasi ang church, in the original word po, ay ecclesia. Ecclesia means assembly. So paano ka magiging church kung mag-isa ka lang? Dahil ang ibig sabihin po ng church ay assembly o mga pinagsama-sama. Ang dapat sabihin, we are the church. And we are part of the church. Kaya kailangan po natin ng isa't isa. Amen. At wala pong, si Adan nga, di ba, nung kinreate, binigyan siya ng Eva. Kasi kailangan niya, no one is an island. We need someone. Hello? As strong as you might be in Christ, maaring yes, sabihin na malakas ka, no? Pero kapag dumating na ang matinding pagsubok, you need to understand that you are weak. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ako ngayon, hindi ko kailangan ng ibang tao. Kaya alam niyo, maigi din po, maigi natin maintindihan na dapat matuto din po tayong halubilo, makisama, hindi lang socialize eh. Kasi socialize pwedeng pagkatas ng party, pagkatapos ng gathering, uwian na, di ba? Pero yung makikipagkapwa-tao, yan, makikipagkapwa-tao. Kasi darating ang panahon na mangangailangan ka. Kaya habang malakas ka, matuto ka ng makipagkapwa-tao. Habang mayaman ka, matuto kang makipasalamuha. Habang matalino ka, maganda ka, no? Habang meron ka, kung ano man ang meron ka, ipagkapwa-tao mo, pakisama mo kasi darating ang panahon na mangangailangan tayo. Amen? So, kahit gaano ka kalakas, pag dumating po ang matinding pagsubok, sasabihin mo, kailangan kita. Yun. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Nakakita na po ba kayo ng Nakakita na po ba kayo ng ng snow? 'Di ba? Snow. Wala pa eh. Wala kasi dito sa Pilipinas. Pero sa TV nakakita tayo ng snow, 'di ba? Yung galing sa langit. Yung galing sa langit bumababa. No?
Pagka dinapuan ko ng very light. Tama, very light yung snow, right? No? Pagka bumababa yun, napakagaan, no? Napakanipis. Very fragile pagka mag-isa. Tama? Pero pag ang snow po ay nagsama-sama na, may matinding ginagawa ang snow. Pag nagsama-sama na, nagkukos po yan ng traffic. Sa ibang bansa, sa atin wala eh. Pero di ba, nakakapagpabagsak ng bubong yan eh. Yung snow, pag nagsama-sama sila, nakakapag-cause ng traffic, nakakapag-shutdown ng city. Pag sobrang na-pile up na po ang mga snow, at naging malakas na puwersa po at threat ang snow pag nagsama-sama. Ganon din po tayo. Pag mag-isa tayo, very fragile tayo. Pero pag nagsama-sama tayo, may matindi tayong pwedeng gawin. Amen. So kapag ka po ang ating predator ay gusto tayong i-attack, no? Yung kalaban gusto tayong i-attack, huwag tayong mag-isolate. Huwag kang hihiwalay. Kasi mas madali kang atakihin pag mag-isa ka. Amen. So kapag ang first instinct po kasi natin, pag may problema tayo, ay magtago. Pagka meron tayong problema na mas malaki kaysa sa atin, gusto natin mag-isolate, magtago, kaysa sa mag-join force sa iba. Amen. Kaya alam niyo po, patuloy ang ating pananalangin. Hindi natin ipinapanalangin ang ating sarili lang. We are praying for other people. Amen. Alam niyo, marami po sa atin dito na meron tayong pinagdaanan. Pero dahil may nanalangin sa'yo, naka-overcome ka. That's why we need one another. And every one of us have battles we are fighting. Amen? Ang buhay po is not just miracles. There are challenges indeed. Talaga ang buhay po natin may mga challenges. Pero tandaan po natin, there is strength in unity. Meron pong lakas at puwersa sa pagkakaisa. Basahin po natin sa Hebrews 10:25. We should not stop gathering together. Huwag daw po tayong titigil na magsama-sama. Nakasama ang kapwa mananampalataya. Amen? Instead, we must continue. Say continue. Say continue. Magpatuloy po tayo to encourage each other even more as we see the day of the Lord is coming. Mas lalo po natin palakasin ang isa't isa dahil habang lumalapit na po ang pagbabalik ng Diyos, mas tumitindi po ang mga trials. Kaya mas kailangan po natin ang isa't isa, kailangan po natin ng backup. Kaya ngayon, ang banal na spirito, anong ginawa ng banal na spirito sa atin? Nagparami ng outreach, nag-raise up ng maraming leaders para merong ipoposisyon sa mga outreaches para palakasin din po ang mga tao na nandun sa outreach. Dahil malapit na pong bumalik ang Diyos. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Amen. Meron pong science of isolation. Science of isolation. Sa studies po, 148 studies involving some 308,849. Ito survey, no? May 308,849 participants between 1980 to 2014. Yung mga investigators po, nag-conclude sila na ang social isolation, sabi nyo nga, social isolation. Hindi pa yan, yung isa pa. Yung social isolation was roughly equivalent to the negative effect of making 1 pack of cigarettes per day. Ito po yung sa pag-aaral, na kapag ang isang tao, nag-isolate siya from social, kaya nga alam niyo po, nung panahon ng from society, nung panahon ng pandemic, ang daming na-depress. Bakit? Kasi isolated tayo, wala tayong nakakausap, pakausap natin computer. Yung pala, ang social isolation po
ay equivalent ng negative effect ng naninigarilyo ng isang pakete ng sigarilyo. Nakakapagpahina pala ng katawan ang social isolation. Kaya sabihin mo sa katabi mo, let us gather together. Amen. No? Huwag kang mag-iisa. Magkaroon ka ng spiritual community. Alam niyo po yung mga tumatayo dito, yung mga nakikita po natin mga leaders, hindi po ibig sabihin ay wala pinagdadaanan. Meron. Sabihin mo, meron. May mga laban yan. Yun nga lang, we gather together. Kaya po, meron mang pinagdadaanan, lumalakas kasi sama-sama. Amen? At isa po sabi ni Claire Young, socially isolated individuals had increased blood pressure. O yung mga nag-iisa daw, naha-high blood. Kasi walang pumipigil, wag mong kainin yan, taba yan. Ano? Joke lang po. Pero pwede na rin. Na? Yung mga socially isolated individuals, nag-increase tumataas ang blood pressure. Kasi bakit? Nai-stress siya kaiisip. Pag mag-isa tayo, isip tayo ng isip patungkol sa problema. Tama? Alam niyo po, masarap talagang maging Pinoy eh. Mas masarap maging Pinoy kasi bakit? Tayo kahit may problema na tayo, nakakapag-joke pa rin tayo eh. Tama? Imagine mo, baha, yung mga kapwa natin Pinoy, nagsuswimming sa baha. Walang takot sa ihi ng daga. 'Di ba? At halimbawa, yung pumutok ang bulkan, nakakapag-memes pa yan. Pag ikaw mag-isa ka, ang iisipin mo, puro problema. Puro isipin mo patungkol sa sarili mo, pero pag may kasama ka, lalo na yung joker, masarap kasama yung joker eh. No? Kaya sa baraha may joker. Pero hindi ko sinasabing magsugal ha. Pero yung joker, ayan yung pampanablayan palagi eh. Na yung parang pagka nag-emote na yung isang tao, no, yung mga sa barkada, nag-emote na, pero pag may joker, nagbe-break ng icebreaker yan eh, tama? Kaya si Pastor Belly po, lagi namin sinasaba sa Pangasinan. Oo, kasi pampaalis ng stress sa biyahe. Masarap po may kasama, tama? Tawa lang po kami ng tawa. 5 oras ba naman kami magbabiyahe, di ba? Masarap yung, hindi ko naman sinabing wag nating intindihin ang problema. Pero kahit papaano gumagaan po pag may kasama tayo. Mahirap naman tumawa mag-isa. Di ba? At least tumawa ka, may kasama ka. Tama, mahirap yung tumatawa mag-isa. Baka daling ka na sa Mandaluyong yan. Amen. Pero at least pag may magkakasama tayo, marami tayo, masarap pong, sabi po sa Biblia laughter is a medicine to the bones. No? Yung pagtawa, yan po ay gamot. No? Nakakatulong po yan magpalakas ng immune system. So sabi po dyan, it increased the blood pressure, body mass index, na yung social isolation, nakakakos din pala ng heart disease. No? Cancer, waist circumference, nakakalaki pala ng tiyan. Iba, no? And inflammation, no? When compared to individuals who were socially connected. Kaya merong advantage ang you are socially connected. Amen? Sabi mo, pasalamat ka, buti na lang may outreach. Buti na lang may cell group. Buti na lang may kasama tayo mga leaders. Amen? So let us gather together. Let us declare, let us gather together. Amen. And pangalawa po, pray. Pray first. Kapag ka po meron tayong mga laban sa buhay, manalangin muna po tayo. Amen. Prayer should be our first response, not our last resort. Minsan po, nananalangin na lang tayo kapag wala na talaga tayong magawa. No? Although hindi naman tayo itataboy ng Diyos kapag lumapit po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pero
prayer should be our first response in every battle or challenges. This is the second thing we should do when we don't know what to do. Una, gather together. Pangalawa, pray first. Yun ang ginawa po ni Jehoshaphat at ng mga taga-Juda. You might not know specifically what to do, where to go, what to choose, who to marry. Yun. Di mo alam kung sino ang dapat mong mapangasawa. Di mo alam kung anong dapat mong gagawin, saan ka pupunta, no, anong desisyon. But you know how to get on your knees. Amen? May mga bagay tayo na hindi natin alam, hindi natin kayang gawin, hindi pa natin alam ang future, no? Pero lahat tayo may kakayanang lumuhod. Lahat tayo ay may kakayanang tumawag sa Diyos at mag-inquire sa Diyos. Amen? And when we don't know what to do, learn the power of short prayers. Hindi kailangan ng mahaba. Si Peter nag-pray napaka-short. Sabi niya, Lord, help me. Nung papalubog na siya, nung siya ay lumakad sa tubig, nakakita ng malaking alon, no, lumubog siya at ang panalangin niya, Lord, help me. At nandun po ang kamay ng Panginoong Hesus umabot para siya ay iangat. Sa panahon po ng tayo ay may mga laban sa buhay, minsan hindi po natin alam kung anong ilalabas ng salita sa ating bibig. Parang ang masasabi na lang talaga natin, Lord, tulungan mo po ako. Hello? Learn the power of short prayers. Si King Jehoshaphat made 4 short prayers. Basahin po natin sa 2 Chronicles chapter 6 verse 12. Let's read. Maging pattern po natin si King Jehoshaphat. Hari na to Si King Jehoshaphat, marami po siyang sundalo, marami siyang equipments pang war, pang laban. Pero hindi siya nagdepende sa mga sundalo niya. Hindi siya dumepende sa mga ang tawag dito, yung mga panglaban, no? Armas. Siya po ay nag-inquire kay Lord. Let's read. He said, Lord, you are the God of our ancestors. Kinausap niya po ang Diyos. You are the God in heaven. You rule over all the kingdoms of the nation. You have power and strength. Pwede natin ipanalangin sa Panginoon at Lord, makapangyarihan ka. Dito sa sitwasyon kong ito, mas malakas at makapangyarihan ka. Amen. And sabi niya, no one can stand against you. Our God, you force out the people who live in this land. You forced them out as your people Israel moved in. And you gave this land forever to the descendants of your friend Abraham. They live in this land and built in a temple for worshiping you. They said, trouble may come to us. It may be war, punishment, sickness, or a time of hunger. If it comes, we will stand before you and before this temple where you have chosen to be worshipped. We will cry out. Sabi niyo, cry out. Umiyak ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos. We will cry out to you when we are in trouble. Then you will hear and save us. Amen. And verse 10, but now here are men from Ammon, Moab, and Edom. Kung sino man pa lumalaban sa'yo, nag-umaatake sa'yo, pa-persecute sa'yo, isumbong mo kay Lord. Di ba meron tayong isumbong kay Tulfo? Pero alam nyo, mas mainam po na isumbong kay Lord. Amen? Yung po ang katuwiran kay Lord, sino man ang nagpe-persecute, sino man ang nagsasalita laban sa atin. Amen? Sino man ang naninira sa'yo, isumbong mo kay Lord. Amen? Mas masarap po. Huwag mo nang labanan. Huwag ka makipag-square. Sumbong mo kay Lord. Amen? Si Lord po ang kikilos. Sabi niya, you wouldn't let the Israelites enter their lands when the Israelites came from Egypt. So, the Israelites turned away and did not destroy them. But see how they repay for us. Imagine mo, sinumbong niya, Lord, sabi niya, wala po kaming ginawang masama sa kanila. Hindi namin sila winasak, hindi namin sila nilabanan, pero ngayon, ito ang ibinayad nila sa amin. Oh, di ba nagsumbong kay Lord? Di ba minsan meron tayong ginagawa ng maganda?
tinulungan mo, dinisciple mo. Ganun no? Hindi naman. Pag mga disciple din natin kalaban yan. Mahal natin mga disciples. Hindi rin actually, ang tao hindi natin kalaban. Mahalin po natin ang tao. May mga ginagamit lang ang Panginoon. Pero kaya nga hindi natin lalabanan Isusumbong lang natin kay Lord. Amen. Ang talagang kalaban po natin, si Satanas. Now, sabi niya, they repay us for not destroying them. They have come to for us out of our land. And you gave us this land as our own. Our God punished those people. We have no power against this large army. Ang maganda dito sa panalangin po, naamin natin, Lord, hindi ko to kaya. No? Sabi niya, we do not have power against this large army that is attacking us. We don't know what to do. So we look to you for help. Amen? So anong ginawa? 4 na bagay na ginawa ni Jehoshaphat, King Jehoshaphat, he praised God for his power. Nagpuri siya sa Diyos. Pinaalala niya sa Diyos kung sino siya at pinaalala niya rin sa kanyang sarili, sino ba ang Diyos? Siya ay makapangyarihan, walang imposible sa Diyos. Amen. Sabi nga, some boast in horses, some boast in chariots, but we will boast in the name of the Lord. Kahit sino pang tao na yan, kahit pinakamayaman pa yan na umaaway sa'yo, minamaliit ka. Pero kapag kakampi po natin ng Diyos, wala pong magagawa ang tao laban sa'yo. Amen. Kaya papurihan mo ang Panginoon in the middle of your battle. Pangalawa, acknowledge God for His gifts. I-acknowledge mo anong pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Amen. Magpasalamat ka. At pang-apat, complain about His invaders. Or isumbong mo kung ano ang ginagawa sa'yo. At pang-apat, ask for help. Sabi po sa Matthew, seek and you shall find. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. Kaya tayo ini-encourage po tayo ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, humingi kayo, maghanap kayo, at makakasumpong. Kumato kayo at pagbubuksan. Those who are weary, come to me. Jesus said, come to me who are weary and heavy laden, and I will give you rest for your souls. Sa panahon po ng battle, kahit napapagod po, sabihin lang natin, Lord, napapagod na ako. Hello, hindi po masama sabihin yun. Lord, napapagod na po ako. Tulungan mo po ako, bigyan mo po ako ng kapayapaan. Ask. Amen. Ang kapayapaan po ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po kayang ibigay ng material o pera ang kapayapaan. Hindi po yan pwedeng bilhin. Hindi kayang bilhin. Ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa Diyos. Amen. So successful prayer change your focus before it changes your circumstances. Amen? Ang panalangin po, unang-una, binabago po niyan ang focus natin. Kasi pag tayo po may problema, madalas po tayo ay nakatingin sa problema. Tama? At kung ano ang tinititigan mo, lumalaki. Subukan po natin, ano natin yung daliri natin. Isang daliri, ganyan po natin. No? Tapos, tingnan nyo lang po yung daliri. Yung daliri nyo lang. Titigan nyo po. Ano po yung malinaw? Hindi po ba yung daliri? Diba? At lumalabo yung nasa paligid. Kasi kung ano ang focus mo, yun po yung mag-manifest sa buhay mo. Amen. So sa panalangin po, nagbabago po yung focus natin, hindi na sa problema, kundi sa Diyos na. Kaya bago po mabago yung circumstances natin, dapat unang mabago ay ang focus. Yan po ang nagagawa ng panalangin. Kasi minsan gusto natin mabago na muna yung pangyayari, kung ano yung sitwasyon. Lord, baguhin mo yung sitwasyon. Bakit ako nandito sa sitwasyon na to? Pero ang gusto ng Panginoon, baguhin mo muna ang focus mo. Ang focus mo sa Diyos. Amen? And prayer invites God into our problems so His power can show up. Ang panalangin po ay iniimbitahan nito na ang Diyos, no, sa problema natin at ang kapangyarihan niya po ay magpapakita. Amen. So your life might look the same after prayer, but your heart is not.
Maaring pagkatapos po nating manalangin, yung sitwasyon natin ganun pa rin. May utang ka pa rin. 'Di ba? May nararamdaman ka pa rin sa katawan. Ganun pa rin yung sitwasyon sa family. Pero hindi man pa nababago ang sitwasyon, at least nabago ng panalangin ang iyong puso. Amen. Mahalaga po kasi sa panalangin, ang una po talagang nababago yung puso natin. Bakit? Kasi ang focus natin nababago, yan ay sa Diyos. Kapag ang focus natin ay sa Diyos, unang-una nababago ang puso natin, nagkakaroon po tayo ng tiwala sa Panginoon. Amen? So when you take your problems into prayer, God will put His peace into your heart. Kapag inilagay po natin, ang priority po natin ay ang panalangin, bibigyan po tayo ng Diyos ng kapayapaan. Anong sabi sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7? Let's read. Basahin po natin sabay-sabay. Sabi po dyan, do not worry about anything. Sabihin mo sa katabi mo, do not worry. Sabi ng Bible yan, di sinabi ni Pastora Sara, do not worry about anything. Kasama na dyan yung pinansyal. Kasama na dyan yung love life. No? Kasama na dyan yung relasyon sa family. Do not worry anything, but pray and ask God for everything. Say, everything. Everything you need. And when you pray, always give thanks. Parte ng ating panalangin ng pagpapasalamat. Dahil alam niyo po, ayaw na ayaw ni Lord yung murmurers. Pero He loves those who are having thankful heart. Sabi, the Lord dwells in the praises of His people. Tumitira ang Panginoon doon sa papuri ng kanyang mga anak. And God's peace will keep your hearts and minds in Christ Jesus. The peace that God gives is so great that we cannot understand it. Amen. Kaya ito po ay sinigurado sa atin ng Panginoon. Kung may laban ka ngayon, no, huwag ka mag-worry. Ibigay mo sa Panginoon, manalangin ka. At yung assurance na galing sa Diyos ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen? Before God releases His power, He releases His peace. Amen? Prayer should be our first response, not our last resort. Sabihin mo sa katabi mo, let us pray. Let us pray first. And pangatlo po, when we have the battle, in order to march into victory, look for God's promise. Amen? Lagyan nyo yan, look for God's promise. Palitan mo kasi merong mga pangako ang tao na nasisilat. No? Yung na hindi natutupad, pero ang pangako po ng Diyos, kailanman, hindi po yan mag-fail. Amen? Sabi niya sa Isaiah, no, my word will not return void and empty, but it will accomplish the very purpose why it is being sent. Ang salita po ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Kaya ang hahanapin natin ay hindi pangako ng tao, kundi pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng tao, merong kasabihan, no? Promises are made to be broken. Pwede sa tao yun. Pero pag ang Diyos nangako, sigurado at tiyak na tutuparin niya. Dahil salita niya yan He is faithful, hindi siya sinungaling. Kaya during the battles in life, meron tayong mga laban sa buhay natin. Ang hanapin natin ay pangako mula sa Diyos, yung assurance galing sa Kanya. Amen. Because the word of the people will fail, but the word of God will never fail. Heaven and earth will pass away, but His word will remain forever. Amen. Si Abraham nga pinangakuan ng Diyos magiging father of multitude ka. Patay na siya, tinutupad pa ng Diyos Amen. Kahit gaano pa katagal yan, tiyak tutuparin at tutuparin ng Diyos. Sabi niya kay Abraham, magkakaanak ka. 75 years old nun si Abraham.
Kailan tinupad ng Diyos na magkaanak siya? After 25 years. Kaya ilang taon ka nang nag-iintay sa pangako ng Diyos? Hello? No? Si Lord nangako, ang Diyos nangako kay Noah, sabi niya, Noah, gawa ka ng arko. Uulan. Nangako ang Diyos, uulan babagyo, magbabaha. Ilang taon ginawa ni Noah ang ark at naghintay ng ulan? 120 years. Pero tinupad ng Diyos. Hello? Kahit gaano pa katagal yan, yung pangako ng Diyos, tutuparin niya. Amen? So God gives promise before He brings provision. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, let's read, the Lord says this to you. Sabi niya, the Lord says this to you, don't be afraid. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, huwag kang matakot. Don't be discouraged because of this large army. Don't be discouraged of this situation. Huwag kang matakot sa sakit na yan. Huwag kang matakot sa threat ng pinansyal. Hallelujah. Tayo nga, pinadaan tayo sa COVID. Pero during those times, pinalakas tayo ng Panginoon. Hello? Kaya yung mga crisis, basta kasama mo ang Panginoon, kaya nating harapin. Kaya sabi ng Lord, don't be afraid, don't be discouraged because of this large situation, of this large problem. The battle is not yours, for the battle is the Lord. Amen. It is God's battle. Yung battle mo, wag mong sarilinin. Ibigay mo kay Lord. Tandaan po natin yung battle, tayo po limitado. Limitado tayo sa pangunawa, limitado yung alam natin, limitado yung kapangyarihan natin. Tama, kung as human being, limitado tayo sa maraming bagay, pero ang Diyos po natin ay unlimited. Amen. He is all-knowing, He is all-powerful, and He is all-present. Kaya sa Diyos po tayo magtitiwala, sa Diyos tayo tatakbo. Amen? Kaya yung battle po natin, ibigay na, Lord, itong battle na to, ibinibigay ko po sa iyo. Tulungan mo po ako, Panginoon. Amen. Itong sakit na to, itong karamdaman na to, Panginoon, ibinibigay ko po sa iyo this battle of sickness, this battle of finances, this battle of relationship. Lord, ibinibigay ko po sa iyo. Amen. And even sa mga outreaches natin, mga leaders, the battle is the Lord. His promise is as good as His provision. Ulitin ko po, His promise is as good as His provision. When King Jehoshaphat assembled with God's people, he received a promise from God. Alam niyo po, isa sa mga gustong-gusto ko pong ginagawa, madalas ko ginagawa po, talaga, pagka merong problema, sa Diyos po ako kumukuha ng salita. Gawin natin yun na lifestyle na natin yan, na kapag may problema tayo, kukulitin natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kulitin mo si Lord. Sabihin mo kay Lord, Lord, magbigay ka ng word. Kahit hindi pa magbago ang sitwasyon ko, pero ang mahalaga, Lord, yung meron kang sasabihin sa akin. Dahil alam niyo po, hindi po tayo sa sitwasyon hindi natin pinanghahawakan yung sitwasyon eh. Ang panghahawakan natin yung sinabi ng Diyos. Kahit hindi pa magbago yung sitwasyon ngayon. Basta ang mahalaga yung sasabihin niya, dahil kung anong sabihin niya, yun po ay matatag. Yun po ay mangyayari. Natatandaan ko yung nawala si Pastor Alan. Sobrang tahimik talaga. Sabi ko, Pauline, wala akong marinig kay Lord. Sabi ko, ang dilim-dilim. Sabi ko, magsalita lang siya. Sabihin niya lang, ikaw kasi. Yung ganon. Kahit sisihin ako ni Lord, basta ang importante may marinig ako sa Kanya. Pero nung nasa Olonga po kami, wala talaga akong marinig. Sabi ko, Lord, kausapin mo ako. Bakit nangyari to? Sabihin mo sa akin, bakit? Sabihin mo sa akin kung gusto mo akong sisihin, kung gusto mo akong sermonan, kung gusto mo akong i-rebuke. Lord, mahalaga sa akin, kahit maikli lang, basta magsalita ka. Pero walang
wala talaga akong narinig. Lumipas po yung wake ni Pastor Alan, December 19 yon. Naghahanap pa rin po ako ng salita. Kinukulit ko si Lord. Sabi ko, Lord, ang dami pong nagsalita sa akin. Condolence, kaya mo yan. Nasa langit na si Pastor Alan, magkikita pa rin. Ang dami mga ako narinig na, alam mo yung comfort? Pero wala talagang, sabi ko, Lord, gusto ko yung salita mo. Until nag-January 1, December 19, 2019, namatay si Pastor Alan. January 1, 2020 po ako naka-receive ng word. And it really comforts me, and it was very strong word. Isaiah 54, and that is enough. Doon po talaga napayapa yung puso ko. Yung sitwasyon, yung pain, andun pa rin, no? Yung pagwa-wonder, yung question, bakit nawala. Pero yung salita niya po, yun po yung lagi kong nilalakaran, yun po yung lagi kong pinapaalala sa sarili ko kapag dumadating ako sa kalungkutan. Because His word is enough. Amen? No? Sabihin mo sa katabi mo, His word is enough. Amen? God's answer comes by word, it comes by work. Amen? Ang sagot ng Diyos, una sa salita muna, bago sa aksyon. Amen. What many people miss about God is they think if they ask God for help, He comes and changes their circumstances first. Minsan iniisip po natin na kapag humingi tayo sa Diyos, nanalangin tayo sa Diyos, immediately, parang para bang yung genie na lumabas, o anong gusto mo? Gusto kong pumogi, di ba? Gusto kong makarating sa ibang bansa. The wish is my command. Yun ang genie. Pero sa Diyos, no, pag humingi tayo, minsan hindi pa naman nababago agad yung sitwasyon. Hello? No? Binabago niya muna po talaga yung ating takbo ng isip natin na ating puso. What God does is give you a check through a promise or a word. Naka-receive na po ba kayo ng cheque? Sino dito naka-receive na ng cheque? Yung halimbawa, nanalo ka, bibigyan ka, hindi kasi, check. Pero pagka na-receive mo yung cheque na yun, tuwan-tuwa ka na, 1 million, nakasulat sa cheque. Tuwan-tuwa ka na, nagtatatalong ka na. Hindi mo pa yun na-withdraw, Pero tuwan-tuwa ka na kasi nakalagay dun sa cheque, 1 million. Ganun po ang pangako ng Diyos. Hindi mo pa tinatanggap, nagpapasalamat ka na. Hindi mo pa na-withdraw, ipinagpapasalamat mo na. Yung cheque ng Panginoon ay good as His work, good as cash. Amen. So God doesn't answer with a miracle first. He gives us a message first. Amen. Prayer is a response to a problem, but praise is a response to a promise. Kaya tayo, kapag may problema, manalangin. At pagkatapos, pag nagsalita si Lord, magpapasalamat na tayo. Parang bata na pinangakuan, madalas po kami, yung mga anak ko, pagka magre-request sila, Mami, punta tayo ng Walter Mart. Yaya po yan si Steph. Sabi ko, sige, punta tayo ng Walter Mart. Alam niyo, nagtatatalo na po yun sa loob ng kotse as if nandun na kami sa Walter Mart. Ganun po yung attitude na hinahanap sa atin ng Panginoon. Hindi pa natin natatanggap, nagpapasalamat na tayo. Amen? So don't wait to cash the check before you thank God for what He is doing. Amen? No? Wag mo nang intayin na nandyan na yung mapapangasawa mo tsaka ka magpapasalamat. Magpasalamat ka na. Dahil may pangako si Lord na makakapag-asawa ka. Amen? No? Wag mong magpasalamat kapag nandun ay disciple mo. Wala ka pang disciple pero pinangakuan ka ng Diyos na magkaka-disciple ka, magpasalamat ka na. Amen. Yung outreach na pinangako ng Diyos na magiging daughter church, ipagpasalamat mo na kahit hanggang ngayon ay outreach pa lang. Hello. Nangako ang Lord na ikaw ay pagagalingin,
Ipagpasalamat mo na as if magaling ka na. Yung ipinangako ng Diyos na provision, kailangan ng financial provision, ipagpasalamat mo na ngayon hanggat habang hindi mo pahawak. Hello. Faith doesn't just believe God can do it. It takes God in advance. I-advance mo na. Sino dito mahilig mag-advance? No, sa trabaho, mahilig mag-advance na. Pwede po ba bale-bale? Bale-bale. Ibali na natin yan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pasasalamat. Hello? So, look for God's promise. Una, let us gather together. Meron ka na ba niyan? May gathering together ka na ba? Huwag ka mag-isolate, ha? Pangalawa, pray first. Pangatlo, look for God's promise. And last, walk into victory. Walk into victory. Lakaran mo na. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, lakaran mo na ang matagumpay na buhay. Amen? Lagi natin kinukot, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a good future. That is a victorious life. Amen. Hindi natin tinitignan yung pangit na sitwasyon natin o problema natin ngayon. Ang nilalakaran natin yung pangako ng Diyos na matagumpay na buhay. Amen. Miracles are God's job. Marching is ours. Ang himala, ang tagumpay, ibibigay ng Diyos. Ang trabaho na lang natin, lakaran na lang natin. No, magmarcha ka na. Magmarcha ka na sa tagumpay mo. Anong sabi sa verses 16 to 17 ng 2 Chronicles 20? Tomorrow, say tomorrow, go down against them. You will not need to fight in this battle. Tomorrow, go out against them, for the Lord is with you. Bukas, lakaran mo na. Sige, lumaban kayo, pero ang battle na ito ay siguradong tagumpay na dahil ibibigay ko sa'yo. Kaya huwag ka titigil. Huwag kang magkukwit, huwag kang magsusuicide, huwag kang iinom ng insecticide. Huwag kang maghihiwa, masakit yun. May pangako ang Diyos. Sabi, sige, harapin mo yung battle na yan. Sabi mo sa katabi mo, harapin mo. Dahil may pangako si Lord, nakatagumpayan. Amen? Walking means working. Hindi tayo naghihintay ng tagumpay na passive tayo. Meron tayong gagawin. Bumangon ka. Lumakad ka. Get up and walk and take up your mat. Naalala niyo yung paralyzed man? Na ang tagal-tagal for how many years? 34 years na naghihintay siya na may bubuhat sa kanya. At nung dumating si Jesus, sabi niya, gusto mo ba gumaling? Ang sagot niya, wala pong bumubuhat sa akin eh. Gusto niya kargahin siya ni Jesus, papunta dun sa pool. Pero anong sabi ni Jesus? Tumayo ka, bumangon ka at bitbitin mo yung higaan mo. Ang tagumpay po, nalalakaran natin. Amen. Gagawin po natin yan dahil merong kalapit na pangako na yan. Hello. Believing is equivalent to doing. Kung naniniwala tayo, may gagawin tayo. Hindi tayo passive. Hindi tayo passive waiter. Amen? Alam niyo po ang waiter, bakit sila tinawag na waiter? Because they are waiting. They are serving while they wait. Kaya ang mga waiters, di ba sa restaurant, waiter, di ba? Yung mga waiters po, they are serving while waiting. Hello? Kaya habang naghihintay po tayo ng sagot mula sa Diyos, maglingkod tayo. Gumawa tayo. We need to act and do something out of our situation. Naalala niyo po yung bleeding woman.
Yung bleeding woman, yung dinudugo for 12 years. Nung nakita niya si Jesus, no, hindi niya inintay na si Jesus po ay lumapit sa kanya. Hindi niya rin inintay na may magdala sa kanya kay Jesus para gumaling siya. Itong bleeding woman na to, nung dumaan po si Jesus, hinabol niya si Jesus. May ginawa siya, naniniwala siya, nagagaling siya. Hello? Naniniwala siya na papagalingin siya ni Jesus. Naniniwala siya na hihinto yung dugo. Na kahit sinabi na ng doktor, wala nang remedy dyan, wala nang gamot dyan sa sakit mo. Pero itong bleeding woman na to, anong ginawa niya? Hinabol niya si Jesus. Siya mismo, sabi niya, pag nahawakan ko ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Hindi lang po siya nananatili sa kaisipan na siya ay gagaling. Hinabol niya si Jesus. May ginawa siya talagang, siyempre, ang dami pong crowd nun. No, ang ginawa niya, nagpa-slide siya sa ilalim. Woo! Tapos, sakto. Yung kamay niya, inabot yung laylayan ng damit ni Jesus. Automatic. Gumaling. We need to do something. Amen? Walk into victory. Walk into your miracle. Lakaran mo yung himala. Lakaran mo yung pinaniniwalaan mo. Lakaran mo yung pinananampalatayanan mo. Amen. Kung naniniwala po tayo na yung mga outreaches natin, maraming maliligtas, maraming taong lalapit kay Jesus, we need to do something. We need to go there. Kailangan pumunta tayo doon. Kailangan maipag-pray natin sila. Kailangan mangaral tayo doon. Kung naniniwala kang gagaling, tumayo ka, pumunta ka sa church, maglingkod ka. Hallelujah. Kung naniniwala ka, makakapag-asawa ka, mas lalo ka maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Amen. Yung mga single dyan, na pwede na, ha? Huwag kang magtatago. Go out and serve the Lord. Amen. Tama, di ba? Hindi lalapit, di totoo yun. Yung si Prince Charming, habang natutulog ka na habang natutulog ka na dating, nakakabayo pa, di ba? Hindi totoo yun. Dadating, kung naniniwala ka makakapag-asawa ka, lumabas ka, maglingkod ka sa Diyos. Hindi totoo yung Prince Charming na aakyat ng tower. Walang ganon. Amen. Yung mga babae po sa Old Testament, naglingkod sila. Si Abigail, naglingkod. Sino pa ba yan? Si Abigail, si Rachel, naglingkod. Diba? Bakit tayo napunta dyan? Kasi yung mga single natin dito, huwag kayo mag-aantay ng Prince Charming. Hindi kayo mga, ang tawag dito, yung mga natin, mga princess natin sa hindi kayo Disney princess. Kayo ay mga princess of God. Ang mga princess of God, naglilingkod. Naglilingkod kay Lord. Hello, naglilingkod sa tao. Imagine mo si Rachel matindi, nagbuhat ng mga galon-galon na tubig. Sabi ko, pambira siguro, ang laki ng muscle ni Rachel. No? Naglingkod Kaya nasa paglilingkod sa Diyos, nasa paglilingkod sa tao. Hello? Walk in your miracle. Walk into your miracle. Walk into your victory. Amen? Believing is equivalent to doing. And also si Peter nung lumubog, si Peter bago lumubog, sabi ni Peter, Lord, ikaw ba yan? Sabi ni Jesus, kung ikaw yan, sabi niya kay Jesus, kung ikaw yan, sabihin mo, come. Sabi ni Jesus, come. Si Peter, hindi siya naghintay na kunin siya ni Jesus doon sa bangka. Siya mismo lumabas sa bangka. At paglabas na ng bangka, nakalakad siya sa tubig. Amen. Yung naniniwala tayong makakalakad tayo sa tubig, lumabas ka ng bangka. Amen.
Believing is equivalent to doing. Kung naniniwala tayo, meron tayong gagawin. Kung naniniwala tayo na magkakaroon ng transformation sa bansang Pilipinas, mangangaral tayo ng salita ng Diyos. Mag-i-invite tayo, mag-share tayo ng gospel. Hello, mag-equip tayo. We will need to do something. Mag-i-train natin ang sarili natin because we believe that there is a transformation in the Philippines. Hindi tayo mag-iintay lang na mabago ang Pilipinas nang wala tayong ginagawa. Hindi tayo mag-iintay lang na mababago ang pamilya natin nang wala tayong ginagawa. Kung naniniwala tayo sa pagbabago, meron tayong gagawin. Amen. Kung naniniwala tayo na may pagbabago sa pamilya natin, mananalangin tayo. Mag-involve tayo sa pagsaserve natin sa Diyos, mag-involve tayo sa pagsaserve natin sa tao. Amen. Hallelujah. Lalakaran natin yung ating himala. Lalakaran natin yung ating katagumpayan. Hello, today we pray. Tomorrow we slay. Amen. Hallelujah. Nanalangin tayo 21 days. Nanalangin tayo sa mga tao. Pero anong after 21 days, anong ginawa natin? Pumunta tayo sa mga outreaches. Nangaral tayo. Hindi pwedeng mananalangin tayo tapos wala na tayong gagawin. Yung panalangin natin, tayo rin ang sagot. At yung miracle, yung himala, si Lord na ang bahala. Amen. Today we meet, tomorrow we march. Kaya tayo, tinetrain tayo, nagtitraining pa tayo ng mga leaders. Kasi bakit? Dadating ang kinabukasan, kailangan pa nating mag-disciple. Mas marami pang nangangailangan ng mga leaders. So we are training the leaders. Dahil dadating ang araw, magdi-disciple tong mga leaders na to. Amen? This means you still have to show up. Ang inong ibig sabihin nito, ibig sabihin, kailangan may gagawin tayo. Magpapakita pa rin tayo. Sabihin mo sa katabi mo, show up. Show up. We cannot save, we cannot deliver, we cannot heal ourselves. Hindi natin pwedeng iligtas po ang ating sarili, palayain sarili natin, magpagalingin natin ang sarili natin. Trabaho po ng Diyos yan. Ang trabaho natin, magpakita tayo. Ang trabaho natin, lumakad tayo sa pananampalataya natin. Amen. It is God's job for miracle. Let God be God and you be yourself. Show up and trust God to do His job. Amen. Don't postpone your obedience until you get more details. Kaya nung sinabi ng Panginoon kay Jehoshaphat, sabi niya, sige, bukas, lumaban kayo. Hindi sinabi ni Lord kay Jehoshaphat, sige, magtago kayo, akong bahala. Hindi sinabi niya, sige, bukas, lumaban kayo. Tsak, bibigay ko sa inyo yung laban. Ibibigay ko sa inyo yung tagumpay. Hello? Meron po tayong gagawin. May participation po tayo. We will unite with God. Pero ang maganda rito, may salita si Lord. Sa'yo ang tagumpay. Amen? No? Si Abraham po, nung pinangakuan ng Diyos, nung inutusan siya ng Diyos, sumunod. Basahin po natin sa Genesis 12:1. Then the Lord said to Abraham, leave your country, your relatives, your father's family, go to the land I will show you. So Abraham left Haran as the Lord had told him. You see? Sabi ng Diyos kay Abraham, iwanan mo yung bayan mo, iwanan mo yung bansa mo, may ipapakita ako sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Anong ginawa ni Abraham sa verse 4? Abraham left Haran as the Lord had told him. Kailangan po natin ng obedience. Say obedience. Sumunod po tayo sa instruction ni Lord. Sumunod po tayo sa sasabihin ng Panginoon. Amen? And sa Hebrews 11 verse 8, let's read, it was by faith. Say by faith. It was by faith Abraham obeyed God's call to go to another place that God promised to give him. He left his country not knowing where he was to go. Nagbigay ng instruction si Lord.
At sumunod si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. May mga pagkakataon po na utusan tayo ng Diyos, may ipapagawa si Lord, hindi natin alam kung ano magiging resulta. Ang mahalaga, sumunod lang tayo. Amen? Miracles are God's job. Obedience is ours. Sabihin mo nga sa katabi mo, expect God. Expect God. Dahil sinabi po ng Panginoon, katulad ng sinabi niya kay Moses, Exodus 14:13, Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still, see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever." May pangako ang Diyos. Kung ito po, no, you take it. Take it in your heart as if it is yours. No? Angkinin natin ang salita ng Diyos. Angkinin natin ang pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, do not be afraid. Huwag kang matakot. Stand still. Makikita mo ang pagliligtas ng Panginoon. Makikita mo ang pagpapalaya ng Diyos. Makikita mo ang himala ng Diyos ngayon. Hallelujah. Yung pananampalataya na meron ka, makikita mo ang Diyos. Huwag mong hayaan yung fear. Dahil ang fear may nakikita din. Nakikita niya yung kalaban. Pero yung faith, ang nakikita niya, ang Diyos. Amen? It takes the same faith to believe for your miracles as it does for your failure. Huwag mong tignan yung failure mo. Kung nagkamali ka sa kahapon, no, meron kang hindi nagawa, may mali kang nagawa, wag mo nang tignan yon, ang mahalaga yung ngayon. Na nagbabalik loob ka sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Diyos, at naniniwala ka na dadaling ka ng Panginoon sa kanyang pangako. Amen? Don't expect the devil. Expect God. Hello? Minsan masyado tayong nakatitig dun sa demonyo o sa ginagawa ng demonyo. Mag-focus tayo sa ginagawa ng Diyos. Amen. Yes, the devil might show up, but will be his defeat. It will be his defeat. For sure, kung meron man na ginagawa ang kaaway sa buhay mo, paninira, no, gusto kang wasakin, pero sa presensya ng Diyos, for sure, talunan ang demonyo. Amen? Kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, no, na parang tila po, pinapalo tayo, no, parang nagtatagumpay ang kaaway sa buhay natin. But remember, in the presence of God, the devil is always defeated. Amen? Ulitin ko po, in the presence of God, the devil is always defeated. Amen? Hallelujah! When you march in obedience to God, you are marching towards God's victory in your life. Amen? Lumakad po tayo ng may pagsunod sa Diyos. Walking in victory is walking in obedience. Walking in obedience is walking in victory. Amen? Hallelujah. Gusto ko po iwanan sa inyo tong verse na to. Kung meron man po tayong mga valley, mga bangin sa buhay natin, the Lord will turn it into your victory. Amen? Ano po sabi sa 2 Chronicles 20:20? Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, people of Judah. Listen to me, people of Jagiah. Have faith in the Lord your God. Have faith in the Lord your God. Then you will stand strong. Have faith in the Lord's prophets. Then you will succeed." As they began to sing and praise God, ano daw ginawa nila? As they begin to sing and praise God, the Lord set ambushes to their enemies. He set them for the people of Ammon, Moab, Edom, whatever the problems,
God will set ambushes to those enemies of yours. They were the one who came to attack Judah, and they were defeated. Amen? The victory is ours when the battle is the Lord. Amen. Therefore, let us choose to live by faith. Live by faith. Live in obedience. Choose to walk by faith. Choose to walk in obedience. And we will take another step. Step by step. Faith by faith. Amen. And we will see the victory of God. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nakikita ko na ang tagumpay mo. One day tatayo ka, magte-testify ka ng iyong tagumpay. Amen? Hallelujah! Tayo po tayong lahat. Ano po yung practical na gagawin natin? 4 na bagay na gagawin po natin. Una, let us gather together. Hawakan mo yung katabi mo. We will gather together. We will gather together. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Magsasama-sama tayo because there is power in unity. Amen? Sige, palakpakan po natin si Lord. We are not just united by ourselves. We are united with God. Nagsasama-sama po tayo na hindi tayo lang. Nagsasama-sama tayo sa pangalan ng ating Panginoon. And pangalawa, we will pray. We will pray first. Ano man yung mga challenges, ano man yung hinihiling mo ngayon, we will pray. Push. Pray until something happens. Hindi tayo titigil manalangin hanggat hindi po natin nakikita ang ating ipinapanalangin. Hindi tayo titigil manalangin sa ating mga mahal sa buhay na sila ay maligtas hanggat hindi natin nakikita ang kaligtasan. Hindi tayo magtitigil na manalangin ng kagalingan hanggat hindi tayo gumagaling. Hindi tayo titigil manalangin ng revival hanggat hindi natin nakikita ang revival sa pamilya natin. Amen. Pray. Pray. Hallelujah. For the battle is the Lord. And pangatlo, we will look for God's promise. You know, God speaks. Naghahanap po siya ng taong makikinig sa Kanya. Naghahanap po ang Diyos ng makakausap. Hindi po totoo na hindi nagsasalita o iiwasan tayo ng Diyos. Gusto Kanyang kausapin. Gusto Kanyang palakasin. Gusto Niyang ilatag sa harapan mo kung ano ang plano Niya. Look for His promises. And pang-apat, we will walk in victory. We will march in victory. Amen. Hallelujah. We will march in victory. Outreaches, we will march in victory. Hallelujah. We will see the salvation of God in every campuses. We will see the salvation of God in every outreaches, in every territory, from barangay to barangay, from town to town. Hallelujah. And all over the Philippines and all over the nation. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord. Hallelujah. Pwede pa tayong mag-worship sa Lord ngayon? We will sing, shout, hallelujah. Amen? We're gonna raise a shout of hallelujah. Amen. Amen. Sino dito may mga pinagdadaanan? Raise up your voice. Amen. We will gonna look to God. Isi-switch natin yung ating focus. Hindi sa problema, kundi sa Diyos. Amen. We will gonna raise a shout of hallelujah. Hallelujah. Habang nakataas po ang ating mga kamay, with all our hearts, habang taas natin ang ating kamay, we are expecting God. We are not expecting the enemy. We are expecting God. We are expecting God. Amen. Hallelujah. And the Lord will defeat our enemy.
Anything that distracts you, He will gonna defeat it. He will gonna defeat them. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, let us begin now to pray. Pray. Hayaan mo yung puso mo magsimulang magpuri sa Diyos. Magsimula na bitawan ang bawat linya ng papuri sa Kanya. Amen, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, sa iyong salita na sinabi mo ngayon, the victory is ours when the battle is the Lord. Hallelujah! I'm gonna receive my miracle even it takes 10 years, even it takes 25 years, Lord. We believe in your promise because you are God. You are faithful. Hallelujah! Hallelujah! Don't believe in miracle, believe in God. Because God is the miracle working God. Hallelujah! Come on, church! Hallelujah! In the presence of my enemies, I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, words will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah! I raise a hallelujah. Everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Yes, hallelujah! Fear you lost your hold on me. Come on, raise up your voice. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises
Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is my melody. Sing a little louder. Oh, heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Yes, hallelujah. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. Our King is alive. Hallelujah. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah! Come on! Raise a hallelujah! Raise our praises to the Lord! Hallelujah! Raise a hallelujah! Raise a hallelujah! Raise a hallelujah! Raise a hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Raise a hallelujah! Yes, Lord. We look to you. We look to you, oh God. We look to you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We look to you, oh God, the miracle-working God, the all-powerful God, the omniscient God, the all-present God. Hallelujah. Death is defeated. Sicknesses will bow before you. Hallelujah. And our help comes from the Lord, not from the east, not from the west, not from the north, not from the south, but our help comes from God. Amen. Hallelujah. Have faith like the bleeding woman. Do something out of your situation. Serve the Lord. Serve the Lord. Hallelujah. Kapatid, tanggapin mo man ngayon o hindi ang himala na hinihingi mo, hindi pa man ngayon. You plea or you promise your life to God that you will gonna serve Him no matter what. Amen? Hallelujah. The greatest miracle. Ang greatest miracle po hindi yung nakalakad ang pilay, nakakita ang bulag. The greatest miracle is when a person's heart changes. Hallelujah. Ibigay mo sa Diyos ngayon ang puso mo, kapatid. Amen. In Revelation, the Lord Jesus said, I am knocking at the door of your heart. Nasa labas ako ng pintuan ng puso mo, kumakatok. At kung ito'y iyong pagbubuksan, papasok ako sa puso mo. Papasok ako sa buhay mo. At magkakaroon tayo ng fellowship. Unang himala ay ang tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito,
para tanggapin mo yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Tanggapin mo muna si Jesus. Pwede mong itaas ang kamay mo at tayo po ay mananalangin. Bago niya baguhin ang sitwasyon mo, babaguhin niya muna ang puso mo. Hindi na ikaw ang Panginoon ng iyong buhay. Si Jesus na ang magiging Panginoon ng iyong buhay. Amen? Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ariin mo ito na iyong panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pangako ng buhay na matagumpay, ng buhay na walang hanggan. Lumalapit po ako sa iyo ngayon at humihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala na aking nagawa. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo at nananampalataya po ako na ikaw ay namatay sa krus upang pagbayaran ang lahat ng aking kasalanan. At sa ikatlong araw, ikaw ay muling nabuhay. Inilalaga ko po ang aking pagtitiwala sa iyo, ang aking buhay. Simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. At yung mga nangangailangan po ng kagalingan, ng mga solusyon sa problema, sige po, itaas natin ang ating mga kamay katulad ni Jehoshaphat. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin. Ang himala po ng Diyos ay darating. It will arrive. Yung iba po immediately, yung iba it will take time. Pero ang pinakamahalaga, yung ating pananampalataya. Panginoon, salamat po. Nakikita mo, O Diyos, ang iyong mga anak nakataas ang kamay. Naniniwala na ikaw ang Diyos na tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Panginoon, sa oras na ito, aking dalangin ang lahat ng mga may sakit karamdaman sa kanilang mga katawan. Ikaw po ang magpagaling. Panginoon, tinanggap kanila sa kanilang buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. Ikaw din po ang kanilang manggagamot. Ikaw rin po, Panginoon, ang kanilang healer. Lord, ang amin dalangin, tingnan mo ang kanilang pananampalataya at sila po ay iyong pagalingin. Lord, maraming salamat po sa pagpapagaling. Ganon din po, Panginoon, ng lahat na may nangangailangan ng tulong. Panginoon, may mga problema sa pinansyal, may problema sa addiction, may problema, Panginoon, sa relasyon. Panginoon, aking dalangin, Panginoon, Lord, ang tagumpay, Lord, ang pagpapalaya, ipagkaloob mo po sa kanila. Kaligtasan para sa kanilang pamilya at para sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lord, naniniwala kami, nananampalataya kami. Ikaw ang Diyos ni Jehoshaphat. Ikaw din ang Diyos namin ngayon, nagagawa ng himala at magliligtas sa amin sa anumang klase ng aming sitwasyon. Maraming salamat po sa himala. Salamat po sa tagumpay. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga outreaches, Lord. Salamat po. Patuloy mong katagpuin, Panginoon, ang lahat ng mga tao sa outreaches. Patuloy kang magpakilala. Ito pong aming samot dalangin. Sa iyo ang kaluwalhatian, karangalan, papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Amen. Sabihin mo sa 5 tao na katabi mo, tagumpay na tayo. Come on, declare it.